So, hi mga sis, ngayon lang ulit ako nakakapag-vlog kasi nga, medyo nagpapahinga muna ako and then naka-focus ako sa Facebook and, sa channel ng family namin. Char! So, pag-uusapan natin kung magkano nga ba yung nagastos ko sa hospital. Bale ang nagastos po namin sa hospital ay zero. Pero kung kina-count naman po ng hospital kung magkano talaga yung expenses nila sa'min sa'kin nung nanganak ako, at saka yung sa baby, umabot naman po siya ng more than 2,500 lei. So, kumbaga nasa ano sa atin, 25,000 to 30,000 ganyan, yung nagastos sa hospital pero kami wala kaming binayaran. So, bale ang ginawa ko para nang sa gano'n hindi ako ma-questions kasi wala talaga akong papel and wala akong record sa public hospital, bale nag-private kasi kami nung nagpapalaga pa lang ako sa tiyan ko. So, ang suggest sa'min na pagka nag-labor na ako, doon na ako tatawag ng ambulance para direct sa public hospital. So, nung time na yun hindi ko talaga in-expect kasi ano pa lang, 18, 19 medyo nakaramdam na ako ng pagle-labor. Hindi siya gano'n kadalas yung kanyang paghihilab pero, mararamdaman mo talaga na hindi na magtatagal, gano'n. So, pagka 19 andun na yung na-feel ko na buong araw na yun, yung wala ako gaanong tulog tapos kinaumagahan, example, December 19 ayun, dinugo na ako pero hindi pa kami nagpunta ng hospital. Kasi ano pa lang siya, medyo ano lang, sign pa lang yun. So, maghapon inobserbahan ko lang yung ano, yung feelings ko, yung sakit, gano'n. Tapos nung pagkagabihan na, siguro nag-prepare na kami ganyan, pinrepare ko na yung mga bitbitin in case. So, siyempre kinakabahan din ako kasi baka mamaya matagalan akong tanggapin sa hospital or ano kasi siyempre baguhan ganyan, ta's hindi ko alam kung papaanong ano procedure nila do'n sa ano, sa public hospital. So, ang ginawa namin nung mga 10 na yata sabi ko sa kanya, mag-10:30 na 'yun ng gabi, sabi ko, "Tumawag ka na ng ambulance kasi masakit na talaga, feeling ko malapit na talaga." So, ayun nung pagka-ano tumawag na siya kaagad. So, before 11 dumating na yung ambulance. So, naitakbo na agad ako sa ano, sa hospital tapos chineck na nila, ganyan, kung malapit na ba yung ulo. So, nakakapa na nila malapit na yung ulo. Ika nila na, "Sige bukas bukas ng umaga lalabas na 'to, kung hindi man mamayang madaling araw, bukas 'to ng umaga." Ganyan. So, pagkatapos niyan inayos na yung mga papel ko, marami silang mga tanong. So, yung mga tanong nila mga basic lang naman, nakailang anak na ako, tapos normal ba, okey ba yung wala ba akong mga operasyon, wala ba akong sakit, wala ba akong mga maintenance. So, lahat yun tinanong nila. So, sabi ko, "Wala lahat." So, sa awa ng Diyos wala naman talaga lahat. Ngayon, siguro mga 12 na yun, yung ano, asawa ko hindi siya puwedeng pumasok sa loob, so bale sa labas lang talaga siya sa waiting area. So, habang nagle-labor ako, talagang ang sakit, mag-isa ka lang sa malaking room, mag-isa ka lang, as in talagang suluhin mo yung sakit. So, sabi ko dito ko lang talaga na-experience na mag-isa ko lang, as in ang hirap, ganyan. Parang sabi ko, ayoko ng maulit, kung maulit man na mabuntis ulit ako, gusto ko sa Pinas na lang ako manganak kasi nga kapag nagle-labor ka, may kasama kang kamag-anak, puwede yun. Eh, dito sa ano, hindi, kahit public yun. So, okey, fast forward tayo. So, mga ano, mga 12:00 andun ako ay, okey. So, andun na ako sa room, nakaramdam na ako ng paghihilab talaga as in sunod-sunod na yung hilab, as in every ano na siya, 3 minutes na yung hilab niya, every 3 minutes to 5 minutes. Sabi ko, "Hindi na 'to ang ginagawa ko umiiri ako, maya-maya dun pumasok yung midwife, sabi niya na i-check ko nga, sabi niya, "Umiiri ka na ba?" Sabi niya gano'n sa'kin. Sabi ko, "Oo, hindi ko na kaya." 'Pag nakikita niya iniiri ko na talaga, eh, mag-isa ko lang, hindi pa ako naka-arrange doon sa paanakan mismo. So, chineck niya, nung chineck niya, okey, malapit na sabi niyang ganoon. Eh, inayos na nila yung ano, yung room. So, nilipat nila ako, sinakay ako sa ano, sa wheelchair. Actually malapit lang naman pero ang hirap talaga ilakad na pagka ganoon kasi nga nakaawang na yung ulo niya. So, nung pagkaupo ko, siguro 1 o'clock na yun. So, andun na yung naghihilab na, todo na yung iri ko, iri ng iri. So, umabot lang ng 5 minutes, lumabas na yung bata. So, 1:05 ng umaga lumabas na yung bata. Actually, sa tatlong anak ko, nahiwa ako doon sa tatlong anak ko. Sobrang ano, sikip gano'n, masikip siya. Nahiwa talaga ako, natahi ako sa mga anak ko. And then dito, as in walang tahi sa kanila, walang hiwa sa kanila, walang tahi, as in talagang ipu-push mo. So ayun, nung pinilit ko talagang i-push, dahil ito yung pinakamasakit talaga na na pag-labor ko. Sobrang sakit kasi nga walang guide na hihiwaan ka para walang painless, para medyo mabawasan man lang yung sakit, as in wala. So, para lang akong tumae ng tubo. So so ang nangyari nun, eh, di pagkatapos nun lumabas na yung bata, pinakita sa'kin.
Nakita ko ang kapal ng buhok ng baby ko, pero maliit lang siya sa tingin ko, sobrang liit lang. Sabi ko baka nasa 2 point something kg lang siya. And then after nung ano, nilinisan na nila ako siguro mga 1:25 in the morning, nilabas na nila ako doon sa labor room. Bale nilipat na ako doon sa pahingahan. So nagpapahinga na ako tapos nagtatagas yung mga dugo, ganyan. So bale 1 day ka doon sa isang room na kung saan, hinahayaan ka nila na yung dugo mo tatagas yun. Tapos pinapainom ka nila ng gamot na makakatulong sa pag-stop ng bleeding, ganyan. Tapos binigyan ka nila ng mga injeksyon. So, yun yung ano, yun yung, nangyari sa'kin na sabi ko mag-isa ko lang, wala akong alalay as in bawal talaga. Ngayon sabi ko, naiihi ako 4:00 na ng hapon yun, kasi nanganak ako madaling araw, 'di ba? So 4:00 ng hapon naiihi ako, so punta ako ng toilet. Ay paglabas ko ng toilet ay nahilo na ako dahil muntik akong matumba dahil sabi ko, "Help, help," sabi ko gano'n. Buti na lang may nahawakan ako yung higaan ng pasyente, yun yung nahawakan ko alalay. Dahan-dahan akong naghawak doon sa pader hanggang sa makabalik ulit ako sa higaan ko kasi bale yung mga nursing, mga ganyan doktor medyo busy sila tapos sa information desk gano'n, oo tama. May tao minsan wala, gano'n. So kumbaga hindi ka basta-basta makakahingi ng tulong, maghintay ka kung may dadaan o lalapit gano'n. So pero masasabi ko naman na okey naman yung kanilang ano, good service naman, wala naman akong masabing pangit, as in okey naman, at least safe ganyan. And then pagkatapos niyan yung bata hindi muna sa'kin binigay yan kasi, bale 2 days yun bago binigay sa'kin. So bale nanganak ako ng ano, ng Saturday ng madaling araw. Binigay sa'kin yung bata ano na, Tuesday ng hapon. So yung Tuesday ng hapon, hindi, oo Lunes pala ng hapon binigay na sa'kin tapos pagka Tuesday yun yung labas namin. So nakalabas na kami, nakauwi na kami ng bahay. And then, so bago yan ang ginagawa nila, yung mga baby na bagong labas, hindi pala basta-basta binibigay yun sa magulang. Kasi ang ginagawa nila, inoobserbahan nila kung may problema yung bata o wala. So, hindi agad nila yan binibigay sa'yo. So, ang ginawa ko, dalaw-dalaw lang ako dun sa baby ko. Tapos nung mga after 2 days na kaya ko na maglakad-lakad, tinanong na ako kung kaya ko magpa-dede or kaya ko na maglakad-lakad sa hanggang taas pa. Kasi nasa 7th floor kami, tapos yung mga babies ward nasa 8th floor. May elevator naman. So, tinanong ako kung kaya kong maglakad. Medyo may kalayuan yung lakad. Kaya lang sabi ko, sige kasi gusto ko talaga makita yung bata. Pumayag ako kahit ang hirap maglakad, lalo na kasi hindi uso yung hilot dito kaya mararamdaman mo talaga yung pananakit ng ano mo, ng matres. So yun na nga, nung nakita ko na yung baby ko medyo nakakagaan ng loob tapos dumididi na rin siya. So ang tingin ko sa kanya maliit. Tapos nung nang-kilo na siya nasa 3 point something, 3.3 kg ganyan. Medyo malaki siya. And then wala akong masabi basta okey yung kanilang ano, service. So wait lang kasi gising na siya. Here you go, papakita ko yung baby ko. Ayan. See, ano pa lang 'to, alam mo, 1 month, malaki. So 1 month pa lang siya, akala ko maliit na bata, kasi nga pagtingin ko doon sa nung nanganak ako nasa ano lang siya, "Look at that, say hi to my followers, say hi to my subscriber, hihi." So, nung ano, hmm, magpapatiti ako habang mag-uusap tayo. So pagdating naman sa pagkain, nagbibigay sila ng pagkain, umagahan, tanghalian, hanggang hapunan. Tapos yung partner ko dumadalaw lang siya every once a day, ang dalaw niya lang is like 30 minutes nung nanganak ako, ganyan, 30 minutes lang everyday. So yun na yung dalaw niya, maghahatid lang siya ng mga kailangan ko, pagkain, ganyan. Tapos ayun ano yun, buti nakauwi kami Pasko. Dito kami nagpasko sa ano, sa bahay ng in-law ko. And then, nung after siguro mga after 3 days, ayan Friday, tapos Saturday may ano na yung baby, yung parang may problema na siya sa ano niya, sa katawan niya, naninilaw yung balat, tapos ayaw dumidi, tulog lang ng tulog, tapos dumi ng dumi, tapos yung ihi niya dilaw na dilaw. So, naitakbo namin siya ng tawag nito, ambulance. Nag-ambulance ulit kami nung December 27. So, bale nag-New Year kami doon sa ano, sa hospital, kaming dalawa lang. And then siyempre na-assign kami doon sa room na kung saan puwede lang dumalaw ang tatay hanggang 10 minutes lang, 10 minutes sa isang araw. So ang ginagawa ng partner ko, maghahatid lang siya ng mga kailangan namin, pagkain, damit, tapos ayun inabot kami ng 2 weeks sa ospital. Nakalabas kami nung mga January ano na, 11 yata, yun nakalabas kami nun. So yun nga, mga langga, medyo mahirap, masasabi ko talaga na iba pa rin ang manganak sa Pinas kasi hindi lang naman ako yung naka-experience dito 'no, na nanganak na gano'n yung kalagayan ko. Kasi yung mga Romanian nanganak din, gano'n din ang sitwasyon nila. Solo-solo, aray ka ng aray mag-isa mo. So ayun, yung parang may kasabayan kasi ako nung pagkatapos ko manganak nung madaling araw, nung pagka umaga 5:00 yata may nanganak. So kasabayan ko siya.
Ngayon, magkasama kami sa room, magkasabay kaming aakyat sa taas para magpa-didi sa baby, ganyan. And then ayun, nakikita ko na talagang gano'n din yung kalagayan niya. Tapos sabi ko, ganito pala dito 'pag nanganak, talagang ano ka, yung parang alagaan mo yung sarili mo, kailangan mo maging malakas, maging strong, hindi puwedeng pa-baby, gano'n. Kasi nga sa atin pagka nanganak tayo, nakahiga lang tayo, puro tayo kamag-anak, asawa, mga ganyan. As in kakaiba lang sa atin 'pag nanganak, talagang alaga tayo. So, feeling ko nung nanganak ako sa ospital at saka na-admit, kumbaga nagpapagaling lang akong mag-isa na walang kamag-anak, na walang asawa sa tabi, ganyan. So, yun yung ano, yun yung mga experience ko na kapag magbuntis man ulit ako sabi ko, "Sana sa Pinas na ako manganak, hindi na dito." Pero thank God, after all nawala naman akong documents, walang naging maraming questions, as in wala, as in parang ang normal na tao ko lang dito. So, nung pagkatapos nun, naayos na yung ano, nung papel ko, nakalabas na kami lahat. Binigyan kami ng schedule na magpa-register ng kanyang birth certificate. So, yun yung pag-uusapan natin sa susunod kung ano yung mga ginastos ng partner ko, kung ano yung mga ginawa niya. So, isa-isahin natin hanggang sa i-register yun ng partner ko sa immigrations kung anong ginawa niya para magkaroon ako ng sarili kong ID. So, abang-abangan natin mga langga kung ano yung sa susunod natin na update. And then sa ngayon about sa pag-a-apply dito, actually open pa rin naman, pero siyempre marami pa rin po tayong ano, takas na mga applicant 'no. Um, ano na lang po, ang gagawin natin is maghanap na lang po kayo ng mga agent na legit. Pero meron akong binigay na agency dito sa vlog ko, yun na lang pong applyan niyo na ibang bansa. Kasi dito sa Romania, although mababa ang placement fee, mababa rin naman ang sahod, tapos, hindi mo sure kung ano yung kahihinatnan mo dito pagdating mo, meron kasing ano, nakakatagpo kang mabait, merong hindi. Alam mo yung ano, yung madalang lang talagang mabait, ganyan. Kapag minalas ka sa umpisa, i-try lang sa pangalawa, mga gano'n. So, yeah, sa ngayon, yan lang po muna ang aking mai-a-advice sa inyo. And i-try niyo na lang po mag-apply sa ibang bansa. Sa ngayon kasi hindi ko siya gano'n nire-recommend kasi ayokong masisi na nag-i-invite ako ng mga kapwa ko Pilipina tapos pagdating dito magkaroon ng problema. Kasi nga maraming nangyari dito na hindi maganda sa mga kapwa nating Pilipina. Although yung iba sinuwerte naman, pero karamihan minalas. So gano'n na lang po mga langga, ano na lang, update-update na lang. See you sa next ko na ano na video.